Sometimes, the most productive thing that we can do is to do nothing. Ang pinakamakabuluhan, pinakamabungang pwede nating gawin minsan sa ating buhay ay yung wala kang gawin. And what is the most wasteful, unproductive thing that you can do in your life? It is to worry. Gusto mong sayangin ang iyong oras? Gusto mong ubusin ang iyong lakas? Anong kailangan mong gawin? Mag-alala ka. But why is it the most productive thing that you can do is to do nothing? Because you're giving your body, you're giving your mind a time to rest. At ano po ang nagiging epekto pag ikaw ay nagpapahinga? Pinapalakas mo ang iyong pangangatawan, binibigyan mo ng panahon at oras ang iyong isip, ang iyong kaluluwa para huminga. May kasabihan that the happiest people do not have everything in life, but the happiest people make the most everything in their life. Ang pinakamasayang tao, hindi naman yung nasa kanya ang lahat, pero ang pinakamasayang tao ay yung kaya niyang piliing maging masaya sa lahat ng oras ng kanyang buhay. Binigyan tayo ng halimbawa ng ating mahal na ina. Sa gitna ng kanyang sakit at pagdurusa, hindi siya nanghina. Binago ito ang kanyang pagkatao. Pinakita ang kanyang kabutihan, ang kanyang kabanalan. Ganyan din sana pagdating sa atin. Huwag tayong magpapasunog at magpapalusaw sa init ng problema, ng pagsubok. Pero sana magliwanag ka dahil ginto ka, dahil gawa ka ng Diyos, dahil anak ka ng Diyos. Bakit ba kung sino yung mga mayayaman, sila pa yung gahaman? Bakit kung sino pa yung meron, sila pa yung ganid, sila pa yung matakaw sa pera? Di po ba? Kasi may kasabihan, money brings out the animal in us. Remember that. Money brings out the devil in us. But not just money. The desire for money. Yan yung sinasabi sa Biblia. Yan ang pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Kaya mag-ingat tayo pagdating sa pag-asam, sa pera, sa kayamanan. Pero ano ang pinapaalala ng ating Panginoon? Ang ganda. Sabi niya, use filthy money to make friends for yourself. The most important thing that you can do is to stop and pray. Bakit napakahalaga po ang huminto at magdasal? Kasi tandaan niyo po ito, na pag hindi mo pinuno ng dasal ang iyong isip at damdamin, mapupuno yan ng mga negatibong bagay. Hindi po ba napansin? Pag lumalayo ka sa Diyos, napapariwara ka. Pag wala kang panahon sa pagdarsal, kung ano-ano yung iyong mga naiisip, you have to pray so that your minds and your hearts can be filled with God's grace. If not, it will be filled with fear, with anger, with judgment, with negativities. Libre lang po ang magdasal. Wala pong bayad ang pananalangin. Di po ba? Pero tandaan niyo po, palagi may sukli. Palagi may gantimpala ang pananalangin. Amen? Don't waste your energy trying to control things that you cannot control. Ang malungkot na kwento, minsan, yung mga ibang tao, pagkakaunti ang pera, ang sama na ng ugali. Hindi po ba? Kakaunti ang pera, ano yung ugali? Nagwiwisit, hindi masaya, hindi po ibig sabihin na pag ikaw ay nagkaroon ng pera, magiging masaya ka na at magiging mapagbigay ka na. Di po ba? Who you are when you were poor will still become the person when you become rich. Nothing will change. The only thing that will change when you become rich is your appearance. But the appearance of your soul, who you are, the character, remains the same. And sometimes, those bad attitudes will only grow bigger and magnify. At ang malungkot na kwento nga, minsan, pag ang tao, binigyan mo ng pera, lumalaki ang ulo. Di po ba? Yumayabang. Bantayan niyo po ang iyong sarili. 2 araw lang sa buong taon, wala kang magagawa. Yung kahapon,
at yung bukas. Pero napakarami sa atin nabubuhay pa rin sa kahapon. Meron tayong mga regrets, mga pagsisisi. Hanggang ngayon, hindi natin matanggap yung ating mga nagawang pagkakamali. Hindi natin maiwanan ang ating kahapon. At napakarami sa atin nabubuhay sa kinabukasan, sa mga darating. A lot of us live our lives full of worry and anxiety. Kaya nga, nauubos yung ating lakas, nauubos yung ating tuwa, kaya wala kang kapayapaan. Pero ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin? Sino ba ang ating Diyos na sinasamba? Ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi patay. Pag nabubuhay ka sa nakaraan, patay ka. Pag nabubuhay ka sa paparating, paunti-unti kang mamamatay. 5 gabay para sa masayang buhay. The first one is free your heart from hatred. Magpatawad ka. Huwag ka magtatanim ng sakit ng loob. The second is, free your mind from worries. Marami tayong mga takot sa buhay, hindi naman lahat yan magkakatotoo. Third is to free ourselves from greed and selfishness. Matuto tayong makontento sa buhay, matuto tayong magbigay, dahil mas nakaka-bless ang taong mapagbigay. Fourth is, you must free yourself from other people's expectations. Kailangan nating tanggapin, hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. Pero dapat, wag nating ikisama ng loob yun. Not everybody will love you, but that's okay. Accept that, be happy. And number 5, we must free ourselves from sin. Remember that life becomes easier when you mind your own business. Allow people to do what they want to do to make themselves happy and peaceful. Kung nagkakasala sila, sige, sabihan mo. Sige, pangaralan mo. Pero hanggang dun lang. Huwag ka maghihimasok sa buhay nila. At bago ka makialam sa buhay ng iba, siguraduhin mo muna na maayos ang buhay mo. Di po ba? Napakarami sa atin ganyan. Ang problema, kala mo napakalinis ng ugali, pero mas malala, mas grabe pa sila. Hindi po ba? Ano ngayon kung bumili ng bago sasakyan yung kapitbahay mo? Bakit pinoproblema mo? Ikaw ba magbabayad dyan? Ano ngayon kung nagpa-no-slip siya? Kung nagpatato ng kanyang kilay? Baka inggit ka lang. Baka gusto mong paayos yung ilong mo, wala kang pera. Hayaan mo siya. Remember that life becomes easier when you mind your own business. Allow people to do the most loving thing to do. Piliin mo yung kung saan ka mas makakapagmahal. Madami po kasi sa atin, paano pumili? Pinipili yung kung saan sila mas kikita. Pinipili yung kung saan sila mas aangat sa kanilang buhay. Pinipili nila kung ano yung mas magaan, mas madali. I think that is wrong, my dear friends. If we are followers of Jesus, if we are serious in our spiritual life, that should be our first priority, to choose the most loving thing to do. Choose the most loving thing to do. Piliin mo yung kung saan ka mas makakapagmahal. Madami po kasi sa atin, paano pumili? Ang buhay ay parang karera ng mga kabayo. Tayo daw po yung kabayo. Ang Diyos, siya yung nakasakay sa atin. At di ba sa karera, para tumakbo yung kabayo, ano pong ginagawa nung nakasakay ng rider? Di ba pinapalo yung puwet ng kabayo? Minsan yung kabayo hindi po niya maintindihan bakit pinapalo siya eh. Ang sakit, ang hapdi. Nagrereklamo siya. Pero kung maiintindihan niya, maniniwala siya, may dahilan. Para saan yung pagpalo sa kanya? Kasi gusto nung nakasakay sa kanya nung rider, mas mabilis, mas matulin yung kanyang pagtakbo. Ano talagang gusto ng rider? Gusto niyang manalo yung kanyang kabayo. Tandaan niyo po yan. Ano man yung sakit hatapdi mo sa iyong buhay, palo man yan ng Diyos, tandaan mo, gusto ng Diyos na manalo ka sa buhay. God is really trying to do His best for you.
so that you will win in life. Father, paano naman kung kinausap ko na siya, sinabi ko na kung anong ginawa niya, ayaw pa rin aminin, ayaw pa rin tanggapin yung kanyang pagkakamali. At patuloy pa rin siya sa pananakit sa akin, patuloy pa rin siya sa kanyang pagkakasala. Will I still forgive that person? Yes. And why is that? Because your forgiveness is not for that person. Your forgiveness is for you. Ano ang kasabihan? That when you forgive somebody, you free a prisoner. Pag nagpapatawad ka, meron kang pinapalayang tao. At sinong pinapalaya mo? Yung taong nakasakit sa iyo? Hindi po. Ikaw na nagagalit. Ikaw na may inis. Ikaw na may sama ng loob.